ito'y napagkasunduan, ito'y inaaproban ng Vice Mayor. Okay po kayo, para maliwanag. Napagtrabaho ng presiding officer. Ano ba? Ang trabaho po ng presiding officer ay ayusin ang executive legislative agenda. Kailangan mag-consider tayo para sa close na collaboration at ito ay tanggalin mo natin, set aside mo natin ang politika. Kaya na maganda na halimbawa sa tanggulan panlusot. Hindi tayo ang magpapa-implement. Ang nagpapa-implement yan ay ang mayor. Para malaman ng lahat. Kami po sa tanggulan ay pagagawalan ang batas at resolusyon. At ang vice mayor ay presiding officer. Ilan po? Representative, anybody from the members of the panel? Okay. Wala po sa sektor ng Maynila dito sa lungsod ng Antipolo. Para sa Vice Mayor po ba? Okay. Pwede po ninyong itanong kung sino po ang inyong napipili na pwedeng sumagot. Hindi po ba po rin na to? Sige po, sige po. Ito po, parehong tanong lang, sa parehong tumatakbo Vice Mayor dito sa ating lungsod. Muli po ang katanungan ko ay tungkol kung paano mapapabuti ang kalagayan naming sektor ng Maynila dito sa lungsod ng Antipolo. Bilang Vice Mayor at kayo po humahawak ng legislatibo sa ating lungsod at tagapangsiwas ng mga konsehal sa paggawa ng mga ordinansa at mga batas. Ano po mga batas, ordinansa ang kasalukuyang ginagawa ninyo para sa pabuti ang aming kalagayan at ano pa po ang mga gagawin ninyo para sa aming sektor. At sa pagkutanong, ibig po namin malaman kung meron po bang mga proyektong gagawin para po magkaroon po ng hanap buhay. Pwede po kayong magkaroon ng Okay, magaling po lang po sa pagkasabi ko naman. Ano ba po ang mga pinabalak ninyo, kasalukuyan ninyo ginagawa para sa ating para sa pinuso, para sa aming mga marami tayo sa Antipolo bilang Vice Mayor, ano po ginagawa ninyo at ano po ang gagawin ninyo para sa amin? Maraming salamat po. Salamat po. Alam po ng lahat yan, nung mayor pa si Mayor Tumulong, marami po tayo lupa na express, lalo na po sa Mambugan. Yan po ay pumasa sa Mambugan at yan po ay hahatiin na. Kung sino po ang nakatayo doon, ipapamahagi po yan sa lahat ng mahirap sa Antipolo. Nagdaan po kami ng budget na 20 million para magkaroon pa po ng express sa mga lupa dito sa Antipolo para may pamahagi ulit sa lahat ng mahirap sa Antipolo. Maraming salamat po, Mrs. Sultansar. Thank you. Magandang gabi po muli. Sa katanungan po ng ating mga urban board, salamat po sa inyo. Sa akin pong pagkakaintindi, na sinasabi po ng ating Vice Mayor, meron po kasi nakatending na problema po doon sa Ruha 3. Taong saan na inaantay na lang po ay resolution po ng sanggunian o ordinansa na pirmahan nila. Ila po ba na? Kaya lang, ang sabi nga kanina, dapat ang politika isang tabi. Pero pag hanggang ngayon, ipinitending nila yan. Hindi na sila mamahali sa ating mga alam mo nila. Bilang magiging Vice Mayor, sa amin po ako ipapalangin ng Vice Mayor, magtutulong po ako ng mga ordinansa at resolution. Kasi po yan, nandun na po nakapalong sa 9-point agenda. Ano yung program? Yung mga graduates, yung pabahay, patumagoy eh. Tutulong po ako. Kasama po yung ating magiging kasamang maglilingkod at tapat sa ating mga na magtulong po ng mga resolution. At tutulong po ang mga pangalan ng ating magiging kasamang po. Kaya hindi po, salamat po. Maraming salamat po, Mr. Lima. Okay. So ngayon po, we're going again on the Vice Mayor's side. Para po sa final statement, dito na rin po natin isama yung issues that you want to clarify and at the same time the platform of government that you want. Pagkatapos po nito, as we
sasabihin natin na bakit ako ang kailangan yung piliin. Okay? Okay, hello. Magandang ulit sa inyo lahat. Unang issue. Ang sinabi ko kayo na po na, every Monday, utakot-takot ang ginasabing paninira natin sa akin. Para malaman na lahat. Okay, hindi po kayo sa manindihan nyo. Ito na po yung pagkakataon ko para may pagtanggol mo yung sarili ko. Ulitin ko po sa inyo. Ang katotohanan ang kailangan maintindihan. Ang PIC po, na sinasabing hindi namin pinipirmahan, na ilalagay sa pulitero ng budget. Dahil po ay relevanteng budget, dapat ang mga manager sa akin, hindi po ito sinungaling. Hello? Bakit kayo nakakasweso? Bakit kayo nakakagasolina? Bakit kayo nakakalis ng supplies? Bakit kayo nakapag-ibig ng pagkakas? Ako sabi ng mga pastor natin, relevanteng budget ang 2013. Pagpupungan namin, wala ng pera. Diba? Kaya yung issue, naging tunay, habang isyan sa tax ceremony. Ulitin ko sa lahat, ang pera ng Antipolo ay nawili-draw ang dinero. Kaya kailangan po Sir, I excuse me po. We will consider the waiting time. Wag po kayo nakasalitan hanggat makinay ang pamayanan. Payag po ba kayo doon? Please do respect again to the number of days. Kasi hindi naman rin kawalan ang ating mga kandidato. Diba? Respeto! Okay. Dapat po, ang manunungkulan po sa atin sa Antipolo, yung hindi po binibenta ng kanyang boto. Dapat po, yung nagmamahal ng tunay sa mga kababayan ng mga. Dapat po, yung may prinsipyo sa kanilang. Yan po, ang dapat natin tangkilikin dito sa Antipolo. Dahil ang sinasabi niya, mahal nila tayo. Malinaw po, sinabi ng Vice Mayor kanina. Kaya ito yung hindi firman, ang KIP dahil tayo hindi Mayor dito. Patuloy mo, kasi kung po nakatayo. Kung po ang pakit ay hindi po sa bawat sport para ang Antipolo. Kung po nangyagaling yung mga allowances ng police, teacher, justice at fiscal. Kung makakita tayo, ilunay nila ang kapaanan ng mga hindi sarili nila. Ako po ang kaibigan sa Antipolo dahil mahal ko po ang bayan ng Antipolo. Bakit po? Kapag ako ang pera, ay importante po sa akin, yan, nakapanakan po ako ng aso sa Antipolo. Sa pagpili ng mamumulo ng Estado sa Antipolo at pagpapulong dahil ngayon dito sa patuloy na tagulan ng tampang. Kaya sana po, tayo mga taga-Antipolo, naninirahan at namumuhay dito sa Antipolo. Kung tayo po ay responsable, mga butante, mga Antipolo, hindi po lang sinibenta ang ating nalapakarang.
sa mga kababayan ko. Hindi sa mga po, nakikita nyo yan sa kasada, yung mga harassment. Kami yung ginawa, huwag na ito sa simbahan. Kasi dito kami, sa lahat. Dati yung mga isa, pero sa limang taon. Sana po, i-remind sila ng ating mga kababayan. Tayo lahat ng panatibolo, hindi na tayo tumimolo. Magkontak po tayo na ganito para mabigyan po natin ng linaw ang mga issue. At isang bagay para maliwanagan, kailangan po ay tahimik at tayo ay nakikinig. Kung ikinig po natin, ikakamakutkot ang bawat gusto ng bawat. Kailangan po yan. Ngunit, sana po, nakikita rin po ninyo, ang sentimiento ng host, ano po, nangako po kami sa ating mga kandidato narito that we will give them due respect. Ano ba? Kaya po sila pumayag na pumunta dito, kaya nangako po ang simbahan sa pamamagitan ng PPCRD, kaya bibigyan po natin sa kanila ang nararapat na respeto para sa kanila. No, sinabi po rin po ako sa kanila, sinabi po ng PPCRD, na sagot ng bawat kandidato at kanilang mga tao. Na, hindi po natin inaalis ang kalayaan ng bawat isa. Huwag naman. Para po mapayapa at pasiyahan naman ang lahat. No, ito po ay impromptu. Okay, with due diligence sa inyo po, we would like to call on a member of one of our organizations to give an intermission number. Sinet, are you here? Iris? Feliz. Iris, are you here? Iris? Mga bayan sa
Villamayor. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nung binuo po namin ang proyektong ito na magdaos ng Candidates Forum, ang target lamang po namin ay 2 oras. Bigyan na po tayo sa oras sa target natin. At isang nakakaabala sa ating proseso ng pag-hatid sa inyo ng mga programa ng ating mga kakandidato ay yung ating pagsisigawan o wala sa panahon o hindi tama. Napapabagal ang proseso, mas lalong hindi nyo marinig yung mga kandidato. Kaya po nakikiusap kami, kung ang isang kandidato ay hindi ninyo kapartido o hindi nyo sinusuportahan, tumahimik na lang po. Ano po? Para magpatuloy natin ang proseso ng ating ginagawa. No, gagawin na gagabi, sabi nga, lumalamin ng gabi, wala namang umuhukay, morning job po yun. Pero isang proseso po na mapapadali kung tayo ay susunod lang sa mga instruction ng ating mga MCs. No? Kaya nakikusap po kami sa lahat ng mga naririto, hayaan niyo pong dumami ng maayos ang programa natin sa ngayong gabi nito para makauwi na rin tayo, makapagpahinga, lahat tayo pagod na, mahabang oras tayo ginugol natin dito. Kaya po pakiusap muli, kung hindi nyo gusto yung kandidato, manahimik na lang kayo at ilagay lang sa tamang tempo yung ating pagpalakpak. Huwag nyo i-interrupt yung nagsasalita. Tanda na isang taong marunong gumala, hinahayaang magsalita yung kanyang kapwa. At sana itong makita natin sa mga tiga-Antipolenyo, magagalang na tao. Opo, pagdating sa kanta, ang tinugtog po kanina, hindi pwede i-play ng isang partido. Yun po ay kanta ng EDSA Revolution. Okay? So, yun ay kanta para sa ating lahat ng mga Pilipino. Kaya huwag niyo sabihin ay pinaburan kami kasi kinanta yung team song, hindi po yun ang aming intensyon. Ang aming intensyon dito, mag-break lamang kung ano yung mga nag-iinit na sa ating sitwasyon ngayon para makapagpatuloy muli tayo sa ating programa ngayong gabi. Maasahan po ba ang mga pakiusap namin sa inyo? Hindi po, maraming salamat po. Magpapatuloy na po ang ating programa. Okay, meron pong pahabol, of course, in spirit po ng openness, ano po, guys po. Meron pong isang pahabol na lang ang sector representative coming from business sector, specifically po question para po sa ating dalawang vice mayor. Asa na po si Putong? Ganiti. Ma'am. Magandang gabi po, Ria. Bilang nasa sektor na naglilingkod para sa health, naniniwala po ba kayo na dapat isang privado ang health service delivery dito sa Antipolo? Why and why not? Kailangan po ba natin i-privatize ang healthcare delivery dito sa Antipolo? Why and why not? Specific question. Kailangan pa po bang i-privatize ang health services dito sa Antipolo? Kasi hindi po ba, nasa privado sector po ako, nagtayo kami ng tertiary care hospital. So, wala po tayong tertiary care hospital para sa Antipolo. Napakalaking siyudad, napakaraming populasyon. Magtatayo po ang government, city government ng isang public hospital. Pero ito po ba privately managed? Bakit o bakit hindi dapat? Maraming salamat po sa pagkakasama namin. Nakita niyo po ba yung dating Sagrado Hospital? Kasama ko na po yun. Nakayagay kayo Mar sa Sanlapos sa Bangko. Naging ito po kayo gagawin ng hospital ng Kapitolyo. Privado, gagawin public. Ayaw po ninyo yung yun na umagal ng parte kay gagawin privado. Sa programa po namin ng ating bagong Mayor Gino Jimenez, 4 na hospital sa lupon ng taon ng kanyang pagagawa. Maraming salamat po. Yung po isa pa nating kandidato for Vice Mayor. Candidate okay, Yes. Ang tanong po is, ang ating
medical Registration. the private dapat po ba i-privatize ang ating medical services dito sa Luzon ng Antipolo? Why o final? Dapat po hindi. Kasi kaya, pag privatize ko yan, hindi na para sa mahirap yan. Kaya kailangan po hindi privatize. At sa hospital kanina po, sinabi ng mga kaibigan, dapat, ayusin muna nila yung district hospital doon sa Talanghayan bago sila patayin. Mga vice mayor at candidates. So this same question probably will be taken to mamaya po when sila taking the odds for ng ating mga candidates na mayor will be getting to that. So at least, you know, ang isang bagay na dapat pag-usapan po. Okay? So with that, maraming salamat po sa ating dalawang vice mayor candidates. Mr. Puto Leyva and of course, Ma'am Susan Garcia. Maraming salamat po. Salamat po natin silang dalawa. Okay, maraming salamat po. Okay? So ngayon po, sino ang ating sa mamunuto sa ating sa bayan ng Antipolo? Sa lungsod ng Antipolo. Okay. Isang pag-recognize naman po, we would like to acknowledge the presence of Mr. Wes Macapagal, a candidate for councilor for the 2nd district. Nandito po ba sila? Mr. Wes Macapagal. Okay, salamat po. Okay. So, ang naiwan po sa atin ngayon ay ang tatlo pong nagnanais na makapagtulong sa atin sa ayos ng kanilang pagiging unong lungsod ng BPX po. Ano po ang inyong pananaw? Specifically sa usapin tungkol sa highly urbanized city ng pagiging highly urbanized city ng Antipolo. Ito po ba ay inyong tutulak o ito ba ay inyong tututulan at bakit at bakit hindi? Muli po sa magandang gabi po sa lahat. Tutulak po natin ang pagiging highly urbanized city ng Luzon at Antipolo para lalo pong bumilis ang pag-ulan ng ating bayan. Kapag katala po naman natin, lahat ng highly urbanized city sa buong Pilipinas umuulan. Kapag katasakyan natin, direkto na sa Malacanang, sa mga different government offices na national dadaan sa probinsya. At yan po, qualified naman tayo sapagkat may lumabas ng presidential proclamation, declaring ang Antipolo City as highly urbanized city. Kaya tinutuloy po natin yan para sa kabutihan ng mamamayan ng Luzon at Antipolo. Okay, Government Kingdom. Maraming salamat po. Siguro po, pinakamaganda ay paniwanin po natin kung ano ang highly urbanized city. Ang ibig sabihin po ng highly urbanized city, ang ito po ay natuloy, tulad po ng ating sinabi ng ating kaibigan. Nangangahulugan po ito ng pagkataas ng buwis ng mga negosyante. Pagkataas po ang buwis ng mga negosyante, madaming sasarang mga negosyo po dito sa Antipolo at madaming mawawalan ng trabaho. Ang ibig sabihin ng pag-highly urbanized city ng Antipolo ay mawawala ito sa lalawigan. Pag ito ang nangyari, mababawasan ang pondo ng lokal na pamahalaan ng 300 million pesos. Pag ito po ang nangyari, kahit magdagdag po tayo ng 4 na congressmen, sabi po ni Congressman ako kanina, 70 million pesos per congressman. Magdagdag po tayo ng 4 na congressmen. 4 times 70, 280 million lang po yun. Hindi pa po natin nabawi ang nawalang 300 million pesos. Saan po yung support nyo? Kanina po, sinabi, madami kagulangan ang lungsod ng Antipolo. Sana po, maghanap po tayo sa mga raan na makahanap po natin. Time po, tumunsin lang po tayo doon sa ilaw. Okay, may ko na Mr. Velasco. Sabi ko lang po, sabi na po yung mga pwede, kahit wala na video. Wala na po kayo magkakaroon. Wala rin po pwede. Of course, lahat po sila sa kanilang kalatakan. Okay. Mayor Elected, daming mayor. Governor Pilipinas, Governor Rizal. Ang tanong po, naghanap tayo ng mas magaling na maglilingkod sa ating tayo ng Antipolo. Question. Ang tanong po is, ano po ang may tutunin yung legacy sa inyong pagiging mayor?
sa inyong magiging governor dito sa case dito, magiging case namin kung magkano binubuhat yun. Kung yun na may mga pabante po. Ano po ang legacy sa posisyon inyong kinakalagyan sa kasalukuyan so that we can have a case kung ano pong ulit magiging mayor kayo pagdating sa panahon ninyo. In fairness, of course, we start also with June. Ako umiikot po tayo. Okay. Maraming po salamat ulit. Lahat po kami narito ay may mga kanilang mga katangian. Marahil mas magaling po ang dalawa kong kasama kaysa sa inyong likod. Ngunit, ang atin pong maiiwan at may pagmamalaking